Master Henyo Joey De Leon, pinatunayan ng pagiging henyo. Ako po inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol po sa binahagi ni Boss Joey ngayong araw. Kaninang umaga. Sabi niya po dito, nag-post siya ng picture niya and makikita sa background niya yung mga prutas like banana, tapos ano ba to, Boss Joey? Guava and avocado. May kamote ba dyan? Hindi ko, ano ba yan? So ayan, ipapakita ko po sa inyo. Tapos makikita nyo sa t-shirt, nakapinta sa t-shirt ni Boss Joey ang First Supper. First Supper. Tapos meron ditong apple. So dito pa lang sa pagkabasa ko ng First Supper, 'di ba ito yung unang kinain nila Eva at Adan, yung apple na kung saan ay pinagbabawal na kainin ng Diyos pero kinain po nila. Kaya ngayon, eto at nagsasupper tayo. So ang caption po ni Boss Joey ay ganito: "It was the first activity of man, which is Eva yun at Adan. And it for me stand for Eve, Adam, 3. See you, see us, palaon, Bulaga." So, napakataba talaga ng utak nitong si Boss Joey. Wala akong masabi. So, kung merong Last Supper, which is yung kay Jesus Christ, meron naman si Boss Joey na First Supper, which is yung kay Eva at kay Adan, na kung saan doon nagmula lahat ng hirap. Lahat ng paghihirap, no, naranasan po. Kasi yung pinagbabawal na kainin ay sinuway po nila, no? So kung hindi nila yun kinain, malamang ang buhay natin ngayon ay parang nasa paraiso, na kung saan hindi tayo magugutom, hindi tayo maghihirap, at hindi tayo dadanas ng pait, no, sa buhay. Kaya naman kung magbabasa kayo sa comment section ng naturang post ni Boss Joey, panay paghanga po ang makikita niyo dyan dahil napakataba ng utak ng isang Boss Joey De Leon. So sa mga bashers ni Boss Joey De Leon dyan, sinasabing hindi daw henyo, hindi daw poet itong si Boss Joey De Leon, ako, bahala kayo dyan mga bashers, walang masasabi yan na matino kundi panay pang babash. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay. Bago ko po itama si mga tagapanood. Hindi po ako haters niya, nalilinawin ko lang po mga tagapanood, disclaimer lang po. Hindi po ako haters ni Ders TV. Gusto ko lang po itama at ipaliwanag doon yung sinabi niya about doon sa kay Eva at Adan. May punto po siya doon. Tama po na yung Eva at Adan po ang pinagmulan ng mga kasalanan na namana po natin. Pero bago po yan mga tagapanood, dito po muna tayo kay Master Henyo Joey De Leon. 'Di ba po? Napaka-henyo niya po talaga mga tagapanood. Mahilig po 'yan sa mga numbers, mga prutas, mga abstract, yung mga jumbled letter, yung mga ganun po. 'Di ba? Kung nauso ng mga taglist noon, matagal na po sa kanya 'yan eh. Yung mga letrang pinaglalaroan, binabaliktad-baliktad, matagal na pong ginagawa ni Master Henyo 'yan. Di po ba? Ngayon, nakita niyo naman, marami ng taong gumagawa niyan, marami ng mga rapper ginagawa po nila yan. Pero nauna po talaga dyan si Master Henyo, mga tagapanood. At dun sa mga haters na nagsasabi na hindi po henyo si Joey De Leon, bahala po sila. Kahit naman po anong gawin ni Master Henyo, hindi po nila matatanggap dahil haters po sila. Di ba? Once a haters, always a haters po talaga yung mga tagapanood. Kahit may maganda kang gawin, basta ayaw nila sa'yo, wala po ikaw talagang magagawa. Kahit na sabihin mong
magtumalon-talon ka dyan, magsirko-sirko ka dyan pagka ayaw po nila sa'yo. Na talagang ayaw po nila sa'yo. Di po ba, mga tagapanood? So balik po tayo dito kay Durst TV. Kumbaga, itatama lang po natin yung ibang mga sinabi niya, yung about sa Ebat Adan nga po. Una po mga tagapanood, correct niyo po ako kung tama po yung sinasabi ko. Pero sa pagkakaalam ko po mga tagapanood, kasi ako na mahilig din tayo magbasa ng Bible, hindi naman po nabanggit doon naman sanas yung sinasabing prutas po roon. 'Di ba? Hindi po pinangalanan ng prutas. In fact, wala pa nga pong tawag yun. Basta prutas lang po yun, mga tagapanood Kumbaga, sa presentation po ng iba, lalo na po sa Katoliko, pinangalanan po nilang mansanas o apple yung prutas na yun. Pero sa katotohanan, wala po naman nilagay kung anong pangalan yung prutas na yun mga tagapanood So, isa na po yun. Pangalawa po dyan, mga tagapanood, yung sinasabi niya na kung hindi ginawa ni Ebat Adan, yung ganoon pagkain na ng prutas na pinagbabawal, baka nasa paraiso po tayo ngayon. Di po ba mga tagapanood? Yun naman po ay kung sakali po. Kung hindi, baka ganun. Pero hindi rin po mga tagapanood Kasi tiba, nilikha nga tayo ng Diyos na mayroon tayong kalayaan na pumili. Kumbaga, sa bandang huli po, tayo pa rin po mamimili kung alin yung daan na tatahakin po natin. Wala po yung kinalaman doon sa pinagmulan natin Diba? Choice po nila yan Choice po nila Ebat Adan na kung ano po yung ginawa nila noon. Yun nga lang po, dahil nga po sa kasalanan ginawa nila, baga, hindi pa nga pinapanganak, nalagay naman po sa Bible yan, hindi pa pinapanganak yung bata, basta, kumbaga mamamanan nyo na yung kasalanan na yon. Pero dahil doon sa bautismo, kahit inalis na po yung kasalanan mo, yun din po yun, mga tagapanood. At tama din po yung mga tagapanood, yung sinabing, yung first supper, yun po yung unang kain, nangyayari po kila Ebat Adan, which is yung prutas nga po na pinagbabawal ng Diyos na kainin na lang lahat, wag lang yung pinagbabawal na prutas po doon. Tapos yung Last Supper naman po, yung kay Jesus nung bago siya mapako sa krus, yung pinagkanuno po siya ni Judas. Bigla po tayo naging biblical mga tagapanood. Pero idol ko po to sa Durst TV hindi po ako haters nito mga tagapanood. Dilinaw ko lang po yun para sa lahat, sa kaalaman ng lahat, base po sa aking kaalaman at paniniwala. Ngayon po, kung mali rin po ako, pakicorrect lang po ako sa comment section. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.